Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ako at ang inyong mga kaibigan dito sa Sipag ay muli nagpapasalamat sa Diyos na binigyan tayong muli ng pagkakataon na magkasama-sama. Sa ilang linggo po na tayo po ay sama-sama nag-aaral ng salita ng Diyos, lalo po dito sa programa natin sa Sipag, sa palagay ko naman ay medyo marami-rami na rin po tayong natututunan. Ang tanong, meron na po bang mga pagbabagong nagiging kaganapan sa atin at maging sa ating mga pamilya? Pwede po ba ninyong tanongin ang inyong katabi, may mga pagbabago na ba? Noong pong nakaraan, pinag-usapan natin ang patungkol sa mensahe ng paglaban at sa pagkakataon po ito, ang ating pong mensaheng pag-uusapan ay patungkol naman sa pagsuko. So bago tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat at muling nagpupuri sa inyong kadakilaan. At sa pagkakataon pong ito, sa aming pong pag-aaral patungkol sa mensahe ng pagsuko, dalangin po namin na kami po ay bigyan mo ng bukas na isipan at mga puso upang ang mensahe pong ito ay patuloy na kumilos sa aming mga puso at ganun din sa aming mga buhay. Salamat pong muli, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ano nga bang ibig sabihin ng adiksyon? Sa maraming mga tao, ang sinasabi nila na ang adiksyon ay isang uri daw ng isang uri ng sakit o ng karamdaman. Ngayon po, kung lagi natin ilalagay sa ating isip na ang isang adiksyon ay isang uri ng sakit o karamdaman, para po natin ipinapahayag sa ating pamilya at sa ibang tao, kinakailangan intindihin ninyo ko dahil meron akong sakit, dahil ako'y merong karamdaman. Pero alam po ba ninyo na ang adiksyon, ito po ang maganda nating maintindihan na kahulugan. Ang adiksyon ay pagkagumon sa isang bagay, droga man, alak man o pagkain, ito ay addiction din maaring sa gawain at maging sa relasyon. Ito po mga bagay na ito ay nakakaapekto ng masama hindi lamang sa tao, kagaya po sa atin, maging sa ating mga pamilya. Ngayon po, ang patuloy na paggamit natin ng mga bagay na nakakasama sa atin, eventually, ito po ay maaaring mauwi sa isang sakit o karamdaman. Sakit, pwedeng kaisipan, sakit, pwedeng sa ating pisikal. Pero ito po ay nagsisimula sa isang desisyon. Ang tao po ay nagugumon o nalululong hindi lamang sa mga bagay, maging sa mga gawain dahil sa kanyang mga desisyon. Tayo po ay mag-uusap patungkol sa paggamit. Pwede, halimbawa, lagi po nating sinasabi na tayo ay patuloy na makadadanas ng mga temptasyon sa ating buhay. So halimbawa, natutokso tayong gumamit. Ito yung isa nating isipin. Pupunta ba ako? Or isang desisyon na pwede natin gawin, hindi ako pupunta. Ano pa ang mga pwede nating isiping desisyon? Aside from that, pwede natin sabihin, ako ba'y i-score? O isa pang desisyon na pwede natin gawin, sayang lang ang pera. Ano pang desisyon na pwede nating isipin? Babatak ba ako? O anong sasabihin natin? Ayoko nang gumamit. Isa pa sa pwede nating isipin na epekto or bunga ng ating mga desisyon, yung sinasabi nating last na ito, or pwede rin nating sabihin, ayoko magkaroon ng problema at ayoko magkaroon ng kaso. Ngayon po, itong addiction, kinakailangan maintindihan natin at magandang katanungan din para sa ating lahat. Sa paggamit ba natin ng ipinagbabawal na gamot, may mga tao po bang nasasaktan? Pangalawang tanong na pwede nating isipin, sa bagay na mga ginagawa natin na alam nating hindi nakakatulong sa atin, pagdating sa adiksyon, may batas ba tayong nalalabag? Pangatlong katanungan, sa ating paggamit na ipinagbabawal ng gamot, tayo po ba ay nagkakasala sa Diyos? Kung tayo lahat ay naniniwala na sa ating paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, meron tayong mga nasasaktan tao, tayo lumalabag sa batas at tayo nagkakasala sa Diyos, pwede po ba nating sabihin, okay? Sa ating sarili muna. Ano yun? Ako ay maraming nasasaktan. Sabay-sabay po. Ako ay maraming nasasaktan. Pangalawa natin pwedeng sabihin, ako ay lumalabag sa batas. Pwede po ba nating sabihin, ako ay lumalabag sa batas. Pangatlo, pwede po ba nating sabihin sa ating sarili, hindi sa ibang tao, na ako ay nagkakasala sa Diyos. Ngayon, kung tayo po ay isang tao na paulit-ulit, patuloy na nakakasakit ng ating kapwa, lalo na sa ating pamilya, tayo ay isang taong patuloy at paulit-ulit na lumalabag sa batas. At tayo ay isang tao na alam na nating mali yung ginagawa natin at alam natin na tayo nagkakasala sa Diyos. Ano po kaya ang problema? Pwede ba nating isipin na ito ay dahilan ng pagiging makasarili? So sabihin po natin, ako ay isang taong makasarili.
Ibig sabihin po, kaya tayo nagkakaroon ng maraming problema. Kaya tayo nalululong, lalo na sa pinagbabawal na gamot, dahil sa ating mga maling desisyon, dahil yan sa pagiging makasarili. Ang tanong, ano nga ba ang posibleng gamot sa adiksyon at pagiging makasarili? Ano po ang pwede natin gawin upang tuluyan na tayo makapagbago? Alam po ninyo, merong isang kaganapan, okay? Kung saan ang Panginoong Hesukristo ay tinanong ng isang religious leader o yung tinatawag na expert of the law. At ang katanungan sa kanya, nitong expert of the law, according to Matthew or sa Mateo chapter 22, verse 36, ano po ang tinanong sa kanya? Sabi, Guro, alin po ang pinakamahalagang kautusan? Ito ang tanong sa kanya. Ano po ang sinagot ng Panginoong Hesukristo? Sa verse 37, ang sabi niya, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng ano raw po? Ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong mong pag-iisip. Ibig sabihin, kung mamahalin daw natin ang Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos, ng buong pagkatao, ito ay pagsunod sa pinakamahalagang utos. Pero hindi lang dito ito nagtatapos. Meron pang pangalawa. Ang pangalawa, sa verse 39, anong sabi? Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya raw ng ano? Gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Ngayon, kung sinasabi mismo ng Panginoon na ang pinakamahalagang utos ay ang pagmamahal sa Diyos ng buong-buo nating pagkatao at ang pangalawa ay ang pagmamahal sa ating kapwa, hindi ba't nararapat at napakahalaga na sundin natin ng pinakamahalagang utos? At kung lahat tayo, inaamin natin na kaya tayo maraming problema at mga pinagdadaan ng pagsubok ay dahil sa maling desisyon natin at pagiging makasarili, hindi ho ba ang pagiging makasarili ay sobrang pagmamahal at lagi niya lang iniisip kung ano yung mga bagay na makapagbibigay kasiyahan sa kanya. Pagmamahal lamang sa sarili. Ngayon, kung matututunan natin na ipamuhay dahil mahalaga ang sinasabi ng Panginoon na sundin ang kanyang utos, ano po ang mangyayari sa atin? Bukod sa pagmamahal, walang masama na mahalin ang ating sarili. Pero, bago daw natin mahalin ang ating sarili, unawain muna natin na napakahalaga. Ano po yung mahalaga? Mahalaga na mahalin muna natin ang Diyos at matutunan nating mahalin ang ating kapwa. Sundin ang pinakamahalagang utos. Ngayon po sa aklat ng Filipos, chapter 2, verse 4, pwede po ba nating basahin sabay-sabay? Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, ibig sabihin, walang masama. Naisipin natin yung makabubuti para sa ating sarili. Pero maganda po yung sinasabi dito. Pag malasakitan daw natin ang ating kapwa. Gaya daw ng ano, hindi lamang sa inyong sarili dahil ito ang ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. So kung una, napakahalaga na sundin ang pinakamahalagang utos. Pangalawa, nararapat lang na unahin ang iba kaysa sa sarili. Sa pagkakataon pong ito, nais kong tawagin ang aking kaibigan na isa rin sa bumubuo ng sipag. Isa po siyang dating napakamakasariling tao. Pero ngayon, naunawaan niya ang kahalagahan na unahin ng iba kaysa sa kanyang sarili. Tawagin po natin ang ating kapatid na si Brother Johnny. Galatia 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinakabuhay ko ngayon sa laman, ay kinakabuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos, na sa akin umibig at ibinigay kanyang sarili dahil sa akin. Magandang araw po. Ako po si Johnny King, 40 taong gulang, 20 taon na naging alipin ng adiksyon, isang ama, at may asawa at may 4 na anak. Ako po'y lumaki sa isang simpleng pamilya. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Simula ng pagkabata, pakiramdam ko na ako'y salat sa pagmamahal at pag-aaruga. Dahil sa tuwing ako'y sinasaktan ng aking ama, nagtatanim na ako ng galit at nakatatak ito sa aking isipan. Dahil hindi ko naintindihan kung bakit niya ako sinasaktan. Hanggang sa napagkaitan na ako ng oras at panahon ng aking mga magulang dahil sa sobra nilang abala sa kanilang trabaho at negosyo. Sa aking paglaki, nakatanim sa aking isipan na wala akong halaga sa aking pamilya. Kaya sa edad na 10 ay sinubukan ko ng manigarilyo. Hanggang sa nakapag-aral ako sa isang private school
napakbarkada sa akala ko mabuting mga kaibigan. Dahil sa kanila ko na ranasan ang importansya at maging bida, sa kanila ko rin natutunan ang paghititit ng marijuana. At sa edad na 13 anyos, nakagawian ko laging humithit kahit na sa loob ng klase. Sa kalaunan, lalo po ako nalulong sa iba't ibang bisyo, tulad ng pag-inom at iba't ibang alak, pagsali sa mga rumble ng fraternity at hazing. Wala na akong sinunod kundi ang magpatuloy sa aking bisyo. Hanggang sa pagdating ko ng third year high school, sinubukan ko ang paggamit ng shabu. Hanggang sa nalulong ako naging hanggang mag-college. Dahil sa pagkakulong ko sa droga, nagulo ko ang aking pamilya. Natuto na akong magnakaw sa aking mga magulang at sa negosyo nila para may pampabili lang ako ng droga. Hanggang sa pinili kong lumaya sa aming bahay at tumira ako sa isang pub house. Sa lugar na ito, lalo kong naging talamak sa droga. Maliban sa paggamit ng droga, natutunan ko maging runner hanggang maging pusher sa loob ng pub house para lang mabuhay at masuportahan ko ang bisyo ko. Dumating ang panahon na pinakiusapan ako ng aking mga magulang na umuwi sa aming tahanan at tulungan nila akong magbago at makatapos ng pag-aaral sa aking pinaunlakan. Nakapagtapos ako ng pag-aaral, muling nakaramdam ako ng kayabangan at pagmamalaki, kaya bumalik muli ako sa pagdodroga. Hindi ko batid na ito ay simula ng malalim pa ng paghilig ko sa iba't ibang adiksyon. Naging sex addict ako hanggang nakabuntis ako ng iba't ibang babae. Maliban sa aking girlfriend na ngayon ay asawa ko na. Natutunan ko rin pasukin ang mga iligal na gawain tulad ng sugal, kalayawan upang makapera lamang pangtustos ko sa aking bisyo. Sinubukan ng aking ina na tulungan ako mapagamot sa isang detox center. Pinadetox ako ng aking ina pero walang epekto po ito. Lalo lang lumakas ang paggamit ko ng drugs. Nang hindi nalalaman ng aking magulang, kahit nung may asawa na ako at may mga anak na, pasimple at patuloy pa rin ako sa paggamit ng droga. Nalulung ako muli noon namatay ang aking ama noong taong 2009. Dahil sa sobra kong adiksyon, sobra ang pagdududa ko sa aking asawa hanggang sa wala na akong tamang pag-iisip. Hanggang isang araw, binaril ko ang aking asawa sa harapan ng mga anak ko. Ngunit salamat sa Diyos dahil hindi ko po siya natamaan. Taong 2010, napilitan ng aking pamilya na iparehab po ako. Kaya pinadampot nila po ako sa PIDEA, pinadetox at dinala po sa Batangas. Rehab at malayo sa pamilya ko. Doon ko naranasan makulong, mawalaan ng pag-asa. Dahil malayo ako sa pamilya ko, walang balita kahit usap o anumang komunikasyon. Dumating ang pangyayari na hindi na ako halos dalawin ng asawa ko at dahil gusto na niya akong hiwalayan at pati magulang ko at kapatid ko ay naguguluhan na kung anong dapat gawin sa akin. 2 taon po ako nakakulong sa rehab sa Batangas. Isang araw, tinawag ko ang Diyos at tinanong ko kung siya ay totoo. Magpakilala ka, Diyos, kung ikaw ay tunay na Diyos. Dahil ako'y gulong-gulo at ang kinakalaban ko na ang aking sarili. Ang Panginoon ay hindi lang tunay na totoo siya, ngunit tapat siya sa kanyang salita. At ang sino mang tumawag sa kanya, ito'y kanyang sasagutin. Hindi ko alam sa panahong yaon, ang aking pamilya ay dumadalo na sa isang Christian church. Hanggang nalaman ng aking ina na may Christian rehab, ang CCF. And it's an answered prayer for me. Dinala ako ng aking ina sa isang rehab ng CCF. Ang pangalan ay Penwell Homes. Dito ko nakilala at tinanggap ang Panginoong Jesus. Dito ko sinuko kay Jesus ang buhay ko. At dito ko rin nadama ang pagmamahal ng Diyos at ang aking pamilya. Katulad ng salita ng Diyos sa 2 Korinto 5, versikulo 17. Kaya't kung ang sino mang ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay na nagsilipas na sila ay pawang naging mga bago.
Nang natapos ko ang 6 na buwan sa programa ng Penwell Home, binalik ng Panginoong Hesus ang aking asawa at ang aking anak. At naging maayos ang lahat. Patuloy akong dumadalo sa small group at tumahawak lagi sa salita ng Diyos. At dahil dito, lalong lumalim ang aking relasyon sa ating Panginoong Hesus. At dahil sa nadama ko ang pagmamahal ng ating Panginoon, natutunan kong magpatawad at humingi ng tawad sa aking mga pagkakamali at ipamahagi ang kabutihang pinamalas sa akin ng Panginoong Hesus sa aking mga kaputiurang sa loob ng Penwell Homes at sa mga ibang mga rehab center at kulungan. Mula 2012 hanggang ngayon, patuloy ako nananalig sa ating Panginoong Hesus, and by the grace of God, sa taong 2015, pinagkatiwala sa akin ni Pastor Danny Orquico na maging tagapagmahala ng Biyahe Jail Ministry ng CCF o ang tinatawag na Binigyang Laya ni Jesus Jail Ministry. Ito po ay upang ipalaganap ang salita ng Diyos sa loob ng kulungan. At dito ko po rin natagpuan po ang kapayapaan na pinagkakaloob sa atin ng Panginoong Jesus. At sa ngayon ay patuloy po ako hagi ng salita ng Diyos sa kapwa kong mga naliligaw ng landas. At patuloy po pag-angking buhay sa paglakad sa habang ng presensya at grasya ng ating Panginoon. Ako po muli si Johnny King Jr., minsan nangawala, ngunit natagpuan. To God be all the glory and praise. Salamat, Brother Johnny. Naniniwala ako na kayo po ay na-encourage at nabigyan ng pag-asa doon po sa patotoo ng ating kaibigan na si Brother Johnny. Dito po, nakita natin ang kahalagahan, una, na sundin ang pinakamahalagang utos at pangalawa, na unahin yung ibang mga tao. Ngayon po, alam po ba ninyo ang adik? Ang hangad ay kasiyahan para sa kanyang sarili. Bakit? Kasi nga, lagi niyang inuuna yung mga bagay na alam niya makapagbibigay kaligayahan sa kanya. Ngayon po, kung ito ang kaisipan ng isang taong adik na wala siyang ibang hangad, kung hindi yung makapagbibigay kaligayahan sa kanya, pangatlo, napakahalaga po na kunin ang kasiyahan mula kanino? Mula sa mga mahal sa buhay. Bakit po? Isipin natin, kung halimbawang mahal na natin, isipin niyo kung mahal ninyo ang ating Panginoong Jesucristo, dahil sa mahal natin siya, wala tayo ibang nasa isip kung hindi ano ang mga bagay kung pwedeng gawin upang makapagbigay kaligayahan sa Panginoong Jesucristo. Mahal mo eh. Hindi ba kapag mahal natin ang isang tao, wala tayong ibang nasa isip kung hindi bigyan siyang kaligayahan. Pangalawa, doon sa kunin ang kasiyahan mula sa mahal sa buhay, isipin natin, ano ba ang kaligayahan ng aking mga mahal sa buhay? Kung ikaw ay meron pang magulang, isipin mo, ano bang mga pwede kong gawin para maging masaya ang aking magulang? Kung ikaw ay merong asawa, ano bang pwede kong gawin para maging masaya ang aking asawa? Kung ikaw ay merong isang anak o meron kang mga anak, hindi ba't maganda rin nating isipin, ano ba ang mga pwede kong gawin upang magbigay kaligayahan sa aking mga anak? Ito maganda nating pag-isipan. Ano kaya sa palagay ninyo ang buhay mo kung mamumuhay ka ng may pagmamahal sa Diyos at iyong kapwa? Pangalawa, ano kaya ang magiging buhay mo kung ikaw ay nagbibigay kasiyahan sa mga mahal mo sa buhay? Alam niyo, kaya ko po sinasabi sa inyo to para makita natin kung anong pwedeng mangyari. Okay? Kapag natutunan nating mahalin ng Diyos, kapag naunawaan natin na napakahalaga, na isipin natin kung ano bang makipagbibigay kaligayahan sa ating kapwa, ito po yun. Ako'y isang taong sobrang makasarili. Kaya ako nalulong sa droga ng napakaraming panahon. Hindi lang sa droga. Kaya ako nagkaroon ng isang dysfunctional o sirang pamilya dahil sa hilig ko sa pambababae. Bakit ganun ang buhay ko? Bakit ako nalulong sa bisyo? Bakit ako paulit-ulit na ng bababae? Dahil ako'y sobrang makasarili. Pero alam ninyo, ito ang grasya at pag-ibig ng Diyos. Nung makilala ko ang Panginoong Jesucristo, napakahalaga na itinuro sa akin ng Panginoon na huwag akong mamuhay para sa sarili ko lamang. Ang tinuturo sa akin ng Panginoon, upang ako'y magkaroon ng ganap na kaligayahan, isipin ko ang mga bagay na makapagbibigay kasiyahan at kaluguran sa Kanya. At pangalawa,
Napakahalaga rin na akin ding matutunan sa buhay na lagi kong iisipin, ano ba ang mga pwede kong gawin para sa aking pamilya. Alam po ninyo, sa totoo lang, hindi tayo magkakamali kapag ang sinusunod natin ay mga bagay na gusto ng Diyos. Gaya po ng ginagawa na lamang sa aming pamilya. Alam niyo, napakasarap. At ito isang bagay na hindi ko pagsisisihan sa aking buhay. Na araw-araw na lamang na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, ito po yung nasa isip ko. Ano ang mga bagay na pwede kong gawin para sa aking asawa? Ano ang mga bagay na pwede kong gawin para sa aking mga anak? 4 sila. Asawa ko at 3 kong mga anak. Isipin ninyo, nung araw, iniisip ko lang ang pwede kong gawin para maging masaya ko. Pero ngayon, isipin nyo, sa bahay pa lang namin, may asawa ko at 3 kong anak. Lahat ng bagay na pwede kong magawa na makapagbibigay kasiyahan sa aking pamilya, 4 sila na nagbibigay kasiyahan sa akin. Hindi lang pamilya ko yan. Meron din ako mga kapatid at meron din ako mga biyenan or mga in-laws. Isipin ninyo, kung sa bawat panahon at pagkakataon, iniisip ko anong pwede kong gawin para magbigay kasiyahan ako sa nanay ko, makapagbigay kasiyahan ako sa mga kapatid ko, at maging sa aking mga in-laws. Hindi ba napakaraming mga tao ang pwedeng magbigay sa akin ng kasiyahan? Ibig sabihin, dahil sa pagiging makasarili, natutunan ko na, oo nga, mahalaga palang unahin ko rin yung ibang tao. Napaka-importante rin pala na isipin ko na kapag masaya ang mga taong mahal ko sa buhay, binibigyan din nila ako ng kasiyahan. Napakalaga ho nun na ating huhugutin. Ang pagkukunan natin ng kasiyahan sa buhay ay ang kasiyahan ng Diyos at ang kasiyahan ng ating pamilya. Wala tayong pagkatalo. Tayo ang lubos na makikinabang. Ngayon po, sa aklat ng Efeso, chapter 6, pwede po ba nating basahin sabay-sabay? Bilang bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing daw po kanino? Galing sa Panginoon, okay? At sa kanyang dakilang kapangyarihan. Bakit kinakailangan tayong magpakatatag? Bakit tayong kinakailangan magpalakas? Dahil sa araw-araw, meron tayong hindi lang mga pagsubok na pagdadaanan, meron tayong kaaway na walang ibang iniisip sa bawat araw kung hindi paano tayong pababagsakin. Kaya importante, sa oras na ito, tayo'y matutong lumaban. Hindi ayon sa ating sariling lakas, lumaban ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Oras na para tayo'y lumaban. Patuloy po nating basahin. Ang kasunod, sinabi rito, gamitin ninyo raw ang ano? Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob sa inyo ng Diyos upang upang mapaglabanan natin ang pakana, ang mga plano at layunin ng Diablo na walang ibang nasa isip kung hindi tayo sirain, ganoon na rin ang ating pamilya. Oras na para lumaban. Ngayon, paano tayo lalaban ayon sa lakas at kapangyarihan ng Diyos? In verse 12, anong sabi rito? Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kung hindi, saan daw? Sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan, ito raw ay ano? Ito ang hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Importante na kilalanin natin na meron tayong kaaway. Hindi ito tao. Ito ay si Satanas at ang kanyang mga diablo. So anong pwede natin gawin? Kaya maganda yung sinasabi rito. Ito yung tinatawag na sa English, yung armor of God. In verse 13, ano raw ang kinakailangan natin gawin upang paghandaan at hindi lang paghandaan, upang mapaglabanan din natin ang ating mga kaaway. In verse 13, kaya't isuot ninyo ang ano? Ang kasuotang pandigma na mula kanino? Mula sa Diyos, sa gayon, makakalabang kayo kapag dumating ang masasamang araw na sumasalakay, sino? Ang ating kaaway. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin tayong makatatayo. So paano natin gagawin?
Itong tinatawag na armor of God, importante ito. Okay? Na araw-araw ay ito'y patuloy nating ginagamit. Ano no yon? Una, yung sinturon ng katotohanan. Hindi tayo dapat lumayo. Una, katotohanan na mahal tayo ng Diyos at maganda ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Pangalawa, ano yon? Yun daw baluti ng katwiran. Yung sinusuot sa dibdib, okay? Pananggalang, okay? Sorry. Ano bang baluti? Sorry. Breastplate of righteousness. Ha? Hindi, oo nga. Yung baluti ng katuwiran. Yung breastplate of righteousness. Saan ako mag-umpisa? Sa armor of God. Pwede na ako? Okay, so paano natin gagamitin itong tinatawag na armor of God? Una, isuot daw natin ang sinturon ng katotohanan. Alam po ninyo, kung mamumuhay lang tayo palagi sa kaisipan, na napakahalagang maunawaan natin ang katotohanan. Na ano? Na mahal tayo ng Diyos at maganda ang layunin niya sa ating mga buhay. Pangalawa, itong breastplate of righteousness, yung baluti ng katwiran. Pangatlo, isuot daw natin yung sandalyas ng pangangaral ng magagandang balita ng kapayapaan. The gospel that brings peace. Yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sumunod, ito raw pananggang pananampalataya. Ano yung pananggang pananampalataya? In verse 16, anong sabi rito? Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang ano raw? Na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Sumunod, ano yung susuot pa natin? Isuot daw natin ang helmet ng kaligtasan. Ibig sabihin, nung tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, na siya na ang magiging Panginoon, okay? At ang Lord ng ating buhay, ito ang magpapaalala sa atin na hindi na tayo kailanman magiging pag-aari ng kaaway. Helmet ng kaligtasan. At maganda sinabi dito, yung tabak ng Espiritu na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Napakahalaga na sa araw-araw nating pamumuhay, kung maaari lamang, paggising pa lamang natin, wala na tayong ibang gagawin kung hindi basahin ang salita ng Diyos na patuloy na magsisilbing gabay para sa bawat isa sa atin. Maganda yung sinabi sa verse 18. Ang lahat daw ng ito ay hindi lang natin gagamitin minsan. Hindi lang pang isang beses. Yung paalala sa atin sa verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo at manalangin kayo kailan daw? Manalangin daw tayo kailan? Sa lahat ng pagkakataon ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin, hindi lamang ang ating sarili, maging ang mga kasamahan natin sa inyo, sa sipag, yung mga bumubuo ng sipag, at lahat maging ang ating mga pamilya. Napakahalaga po na lagi nating iisipin na sa bawat araw, huwag tayong maging kampante. Ngayon, nabubusog tayo sa salita ng Diyos, pero pag uwi natin, maaaring anumang oras, meron na namang pain na iahatag sa atin ang ating kalabang diablo. So muli, reviewin natin, ano nga ba ang gamot ano nga ba ang gamot sa addiksyon at pagiging makasarili? Una, napakahalaga na sundin natin ang pinakamahalagang utos. Ano nga muli yung pinakamahalagang utos? Ibigin natin ang Diyos ng buong-buo nating pagkatao. At ang pangalawa ay ang ibigin natin ng ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Pangalawa, unahin ang iba kaysa sa ating sarili. Bakit? Dahil tayo ay makasarili. Ngayon, kung tayo makasarili, napaka-importante rin na kunin natin ang kasiyahan natin mula sa ating mga mahal sa buhay. Kapag masaya ang Diyos,
magiging masaya tayo. Kapag masaya ang ating pamilya, magiging masaya tayo. At sa huli, tandaan natin na laging naririyan ang kaaway natin at nag-iisip kung paano tayong muling pababagsakin. So anong pwede natin gawin? Lagi tayong maging handa at oras na para tayo lumaban, hindi sa sarili nating lakas, kung hindi sa lakas at kapangyarihan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So kinakailangan patuloy tayong magpasakop at isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo na siyang magbibigay sa atin ng lakas upang mapaglabanan ang ating kaaway. At sa pagkakataong ito, alam natin na ang dahilan kung bakit narito tayo dahil tayo ay sumuko sa kapangyarihan ng ating batas, gobyerno. Pero napakahalaga ang patuloy na pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos at maisip natin kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa sa ating buhay. So sa pagkakataong ito, muli nais kong imbitahan ang lahat na tayo po'y tumayo. Okay? At bilang pagkilala sa kabutihan, pagmamahal, okay, at kapangyarihan ng Diyos, maaari po ba tayong manalangin lahat? Okay, tayo pong lahat ay yumuko. Bilang pagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, okay, at pagkilala natin sa Kanyang kabutihan sa atin, pwede ba tayong sama-samang itaas natin ang ating mga kamay bilang pagsimbolo ng ating tunay na pagsuko? Kung nais nating na tunay na isuko na ang lahat-lahat sa atin upang patuloy nating magapi, mapaglabanan ang lahat ng gawain ng kaaway sa ating buhay, tayo po lahat ay manalangin. Sundan po ninyo ang panalangin ito. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong patuloy na pagkilos at pag-abot sa aking buhay. At kinikilala ko po, Panginoon, naniniwala ako na maraming mga problemang pinagdadaanan sa buhay dahil din sa aking pagiging makasarili. Inaamin ko, Panginoon, na wala akong hinangad kung hindi ang sarili ko lamang kaligayahan at sa pagkakataong ito, lubos kong nauunawaan kung ipamumuhay ko lamang ang pinakamahalagang utos na ito'y mahalin ka at mahalin ang aking kapwa, ay matatanggal ako doon sa aking kasalanang pagiging makasarili. Sa pagkakataong ito, Panginoon, tulungan mo po ako na hindi palaging sarili ko lamang ang aking iniisip, kung hindi matutunan kong unahin ang mga taong nakapaligid sa akin, na kinakailangang makita ko ang kahalagahan na sa pamamagitan ng kasiyahan ng ibang mga tao, lalo na po ng Diyos at ng aking pamilya, ay magiging masaya na rin ako. At sa panahon, lagi kaming dadaan sa mga pagsubok at lalo na po sa tukso, Panginoon, tulungan mo kami na sa bawat araw ay maging matatag kami dahil oras na hindi kami dapat nagpapagapi kung hindi oras na para matuto kaming lumaban, hindi ayon sa aming lakas, hindi ayon sa aming sariling kapangyarihan, kung hindi ayon sa iyong kapangyarihan lamang. Isinusuko po namin ang lahat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.